Magandang araw po sa inyong lahat. Akong muli si Jupiter's TV. No, nagpasalamat sa inyong walang sawang pag-support sa Jupiter's TV sa aking Facebook page at dito sa aking YouTube channel. No, salamat guys. Meron akong ituturo sa inyo. Ito ay napakagandang negosyo. Isa din sa aking nadaanang negosyo. Actually, ito ay kombinasyon. Nagnegosyo ako nito, kombinasyon ng itlog at saka mantika. Napakagandang negosyo nito. Kung kayong mag-asawa, gusto nyong magnegosyo, isa ito sa aking ni-recommend na inegosyo guys. Dahil napakaganda nito, no? Mantika. Mantika, ang supplier, doon ako kumukuha sa Tondo. Sa balot, sa kinuhanan ko ng tuyo, yung tapat, katabi, ay nandoon din yung nagsusupply ng mga mantika, kunti-container, at saka yung mga lata-lata ng minula, guys, no? May mga klase-klaseng mantika, may malabo, may malinaw, may yung class A, class B, class C, no? Ang kinukuha ko, class B at saka class C. Kasi yung class B kasi, class A, yun yung para sa mga pure gold, yung malinaw na masyado. Pero makita nyo sa pure gold, meron din silang class B, yung medyo manilaw-nilaw ang kaunti, no? At saka yung manilaw-nilaw talaga, yun yung class C. Yun yung mga kinukuha ko guys, no? Na mga mantika. Napakagandang negosyo. Kung kukuha ka ng bulyong, makakatipid ka. Ang kuha ko lang noon, halos, nung nagnegosyo ako guys, halos G's lang. G's lang ang isang ang isang gin na bote. Tapos ipasa ko naman sa mga tindahan 18. Ang bigay naman ng mga tindahan 26, no? So maganda ang tubo kasi ang kumuha ako ng kunti-container, tapos saka bumili ako ng mga bote sa may junk shop, no? Tapos nilinisan ko, binilihan ko ng takip sa palengke. Doon ako sa Dasmariñas, Kadiwa, bumili ng mga takip, maramihan, no? At saka bumili ako sa junk shop ng mga bote, no? Ang binta nila ay piso-piso. Piso ang isang bote. Pag malinis na, 2 piso pag malinis na. Kaya minsan doon ako kumukuha, maramihan guys, no, ng mga bote. Tapos saka ko isalin, tapos isupply ko sa mga tindahan. Napakagandang negosyo po yung mantika, no? Bagaman nagkombinasyon yan sa itlog, pero iwalay ko ito guys, isang topic lang para makapokus tayo sa mantika. Ang mantika, kung i-distribute ninyo guys sa mga tindahan, panalo kayo. Limbawa, may motor kayo, kabitan nyo ng sidecar. Yung motor nyo, kabitan nyo ng sidecar, tapos pwede kayong pupunta. Kasi hindi naman lahat, no, ito advice, hindi naman kasi lahat ay makakarating sa Balotondo doon sa kinuhanan ko, no? Ang option na itinuturo ko sa inyo, guys, ay sa inyong palengke. Punta kayo sa inyong palengke, yung malaking palengke. Ay wag yun sa mga maliliit na mga municipality, sa city. Doon niya nagbabagsak ang mga malakihang supplier sa city, hindi sa municipality, ha? Kasi mga municipality, pwede nang humango yan doon sa city para i-distribute sa mga municipality. May mga patong-patong na. So, guys, ang galing sa Manila, galing talaga sa dealer, supplier talagang mga malalaki, nagbabagsak yan sa pinakamalaking palengke sa inyong city. Tapos, hindi yan araw-araw, tandaan ninyo. Hindi yan araw-araw, kundi, lang yan, 2 bisis lang sa isang linggo. Darating yan, wing ban, or napakalaking elf na close ban. Yan yon. So, meron 10-wheelers. Puro mantika ang dala nun guys, konti-container, galon, no? Yung mga nasa loob ng palengke, doon po bumibili doon sa supplier na yon.
Ikaw, kung gusto mong magtinda ng mantika sa inyong lugar, doon ka din bibili sa nag-supply sa palengke na yon, yung malaking palengke. Makita pagpasok mo doon sa malaking palengke, di ba, may mga nagtitinda, ni-repack na nila yung konti-container konti-container na mantika. May boy sila, taga-salin, taga-retail, nilagay sa plastic, tapos nilagay sa bilao, dinidisplay, tapos ang dami nilang tapos naglalagay, nagsasalin-salin din sa mga bote, nagsalin-salin. So, may mga tindahan sa palengke, malalaking palengke na puro mantika lang. Ibig sabihin, kumikita na yon. Maganda na ang kita. Puro lang yun ang negosyo niya, mantika lang no? Puro yun lang, makita mo, kaya attract din yun, guys. Pag puro mantika lang, makita ng mga taong dumadaan, ay, mantika. Dito ako bili kasi puro mantika lang ito. Tindahan na may pakunti-kunting mantika, mahal na to. Kaya ganun ang style ko maging sa pagtutuyo ko, negosyo ko ng daing tuyo, gusto ko attract. Kaya ilagay ko yung mga galon-galon, naka-arrange. I-arrange ko yung mga galon-galon ng mantika, tapos saka ako magsalin-salin para sa mga tindahan, guys. No? Tapos ka sa mga tindahan. Halimbawa, may motor ka, ginagamit mo lang sa pampurma. Pwede kayo magtulungang mag-asawa Asawa mo taga-record, ikaw taga-driver. Driver ka ng asawa mo, magpunta-punta kayo sa mga tindahan. Ang mga tindahan, kumukuha yan ng 2 dosina. Per dosina kasi yan no? 2 tali, 1 tali, 1 dosina. No? May mga tindahan, kukuha 2 dosina, 1 dosina. Maganda po ang kita nun, guys. Kasi, halimbawa, binigay mo sa isang tindahan, 1 dosina, magkano yung tubo mo sa 1 dosina, sa isang bote? 8. No? Maganda ang tubo, di ba? 8 or 10 piso ang tubo sa isang bote. Kasi ang kuha mo lang ay wholesale ka kasi may pira ka. Halimbawa, ang kapital mo ay 20 mil. Magandang kapital na yan, 20,000. Puro mantika yan, guys. Halimbawa, 20 mil ang kapital, mas maganda kung mas malaki-laki pa. Kasi habang kasi ang supplier kasi, habang marami ang bibilhin mo, habang malaki ang bibilhin mong halaga, pababa ng pababa ang presyo. Pababa, halimbawa, may 50 mil ka, huwag kang matakot. Huwag kang matakot magnegosyo. No? Huwag kang matakot magnegosyo. Dapat palaban ka. Dapat atake ka ng atake, guys. No? Kasi ganun ang style ko. Bira ako ng bira, ibinigay ko ang pinaka-the best kong magagawa sa negosyong pinasok ko. Ganun ako. Kaya lahat ng mga hinahawakan kong mga negosyo, lumalago ako kasi ang damdamin ko nandoon sa negosyo pagmamahal. Ayaw kong may matatapon, ayaw ko, sinisecure ko. Hindi ako bulara sa negosyo, kundi iniingatan ko, guys. No? Iniingatan ko. Kaya, ituloy natin. Kung magbagsak-bagsak kayo sa mga tindahan, maraming mga tindahan kahit saan may mga tindahan, kukuha yan. Pabili 1 dosina. Kasi mga bahay-bahay, ang mantika kasi, kailangan na kailangan yan. Kailangan na kailangan sa mga tao, sa pagprito-prito, ganun ang ginagawa ko, nagbagsak-bagsak ako ng mantika sa Imos. Sa Imos, Silang, GMA Cavite, Carmona, General Trias, umaabot pa ako sa Tracy at Amadeo. No? Ang dami kong suki dyan, guys, na mga tindahan. Kaya lumago ako Lumago ako ng lumago. Isang araw, kumikita ako ng malinis 5,000. Kasi ganito yun, guys. Halimbawa, nagbigay ka ng 1 dosina. Ang tubo mo sa 1 dosina, maganda na ang kita Halimbawa, magkano ang 1 buti ngayon ng mantika? Halimbawa lang to kasi di ko na alam kung magkano ang buti ngayon ng mantika. Halimbawa, 30. Ibigay mo lang sa tindahan yan ng mga 22. May tubo din ang tindahan ng 8. 1 buti. Pero ang 22, pero ang kuha mo lang yan, guys, papatak lang ng 12 ang 1 buti.
O di may tubo ka rin na 10 piso sa isang ano. Eh kung ang tindahan kukuha ng isang dosina, 120 pesos ang kita mo sa isang dosina. May net ka kaagad nakita, 120. Eh sa dami ng tindahan, may tindahan kukuha 3 dosina, yung talipapa. Talipapa, ibig sabihin ng talipapa guys, yun yung mga maliliit na palengke, maliliit lang na palengke sa may kanto-kanto, yun yung tawag doon, talipapa sa Tagalog. Kumbaga, maliit na palengke, may isda, may karne din, may ano, kukuha yon. Lalo na kung ikaw ay nag-supply, kaya mong ibigay sa kanila dahil nga, doon ka kumukuha sa supplier talaga. Kasi ang supplier, yung malalaking wingban ng mga mantika, kunti-container ang dala, mga drum-drum yung dalang mantika, ay makukuha mo ng mabibigay nila ng sagad sa iyo mababa. Kaya makapagbigay ka din doon sa talipapa dahil baratan ang labanan pag parehong negosyo. Halimbawa, babaratin ka nung sasabihin sa iyo nung talipapa. Iano mo na lang, ibigay mo na lang sa akin ng 10 piso, 20 ang isang bote. Pag nakita mong kukuha ako ng 5 dosina, guys, mag-compute na kaagad yung isip mo. Kikita ako ng 300, isang lang yon. Isang bigayan lang, kikita ka ng 300, payag ka na. Dahil may kita ka agad, 300, isang customer lang. No? So, yun namang talipapa, ibenta naman nila ng 30 o 32. Meron din silang 12 per bote. Ganun ang labanan sa negosyo, guys. Kasi, pag yung mga sa tindahan, bibili-bili lang kung saan-saan dyan sa mga municipality, palengke, market, mahal na yan 3 patong na po, 4 na patong na yan guys. Nakailang, kaya masyado ng mahal. Pero kung doon ka bibili sa nag-supply sa city, market, ay talagang kikita ka ng malaki. Kahit saan sa Pilipinas, tandaan ninyo, kahit saan sa Pilipinas, sa Leyte, yung pinakamalaking palengke sa Leyte, doon kayo punta, nandoon yung supplier, no? Pwede rin yung kung meron kang 30 mil o 40 mil, 30 mil na kapital, kung saan sila dadaan, pwede rin kuhanin mo yung number nung kuhanin mo yung number nung driver. Dadaan kami dyan. Madaanan nyo naman ako, ibabaan nyo na lang dyan sa kanto. Ganun yun guys. Sir, kailan ang deliver? MWF kami, Monday, Wednesday, at saka Friday. Ang deliver namin dyan sa palengke na yan. Sir, total, dadaan naman kayo dito sa aming bayan. Baka pwedeng ibaba nyo na dyan sa kanto ang 50 na container. 50 na container na mantika. Papayag na yan guys. Ganun yun. Kung makakatipid ka, huwag kang mag-alala, hindi agad nasisira ang mantika. No? Tumatagal ang mantika, guys. Ang itlog kasi, lang yon. Itatapik ko rin yung itlog. Panoorin nyo, subaybayan nyo ang topic kong itlog. Kasi magandang negosyo din talaga ang itlog. Hindi ko pwedeng ihalo-halo. Gusto ko, para klaro sa inyo, detalyado. No? Saan tayo kukuha ng itlog? Doon sa city market. Supplier sa supplier. Halimbawa, dito sa amin, Misamis Occidental, Usami City, dito sa amin, Usami City, Misamis Occidental, meron 3 city. Ibig sabihin, 3 city, 14 na munisipyo. 14 na municipality, 3 city. Ibig sabihin, hindi ako, bibili lang ako, pupunta lang ako sa malalaking palengke, yung Usami City, or Oroquita City, or Tanggob City. Kasi pag city kasi, highly urbanized na siya. Napakaraming mga tao. At yun ang tinutumbok, tandaan nyo, yun ang tinutumbok ng mga dealer yung city. Ngayon, diyan sa city, doon naman kumukuha, doon naman doon naman nagsalubungan yung mga supplier din ng mga municipality, distributor. Nag-abang sila doon sa mga malalaking truck na tumigil doon sa city. Nagbaba ng mga mantika, doon din pupunta yung mga nag-distribute sa mga municipality na palengke. Nagets ninyo guys? Ganun ang strategy kasi matagal ako diyan sa
matagal ako sa larangan ng pamamalingki, guys. Matagal ako sa larangan ng mantika, kaya naka-subaybay ako sa mga strategy. Ngayon guys, yung mantika, no? Maganda talaga doon ang retail. Maganda ang retail, yung halimbawa, sa kombinasyon na kasi yun dahil malaki ang tubo Pero mas maganda guys, yung bagsak-bagsak. Ang ituro ko sa inyo sa negosyong ito, mantika, bagsak-bagsak sa palengke, sa mga tindahan. Kasi ang mga tindahan, isipin mo, pag ang tindahan, kukuha ng mantika, 1 dosina yan, 1 dosina. No? 12, 1 tali, 1 dosina. Yun ang ibigay mo sa sa tindahan. Pabili po, 1 dosina. Bibili kaysa naman bubuhatin pa nila halos pag kumuha sila doon minsan ang mga tindahan sa munisipyo, ilang patong na yan kasi ang nag-deliver sa mga municipality market, yung galing sa city din na naghintay din ng malaking truck. Ikaw din naghintay ng mga malaking truck pero direct ka sa mga tindahan, kaya advantage mo. Di ba? Napakaganda. Nagets nyo guys? Kumbaga yung mga malalaking, yung mga tindahan kumukuha sa mga munisipyo, grocery, doon lang sila bumibili. Doon sila. Pero yung mga grocery guys, na mga mantika, galing din doon sa nagbabagsak sa city. Kaya ilang patong na. Kaya kumbaga cut na. Kung ikaw galing sa city market, yung supplier, diretso ka sa tindahan. So hindi na dumaan sa municipality, kaya pwede mong babaan ng kaunti. Ma'am, dito ka na sa akin kasi pag dyan ka bibili sa palengke dyan, grocery, ay mahal na. Ito, magkano ang kuha mo dyan? Ang kuha mo dyan, 22. O, ibigay ko sa iyo, 20. O, di ba guys? Ganun ang pagmamarket sa client. Ganun ang pagmamarket sa client na tindahan. Ito, kasi mura. May tubo ka kaagad, 2 piso. O, at saka maganda pa ang takal, walang bawas. Maganda pa ang salin, hindi tama ang sukat. O, maganda guys. Ganun. Kaya kayong mag-asawa, napakaganda kasi kaya nirekomenda ko talaga ang mantika kasi hindi agad siya nasisira, hindi kahabol sa oras. Halimbawa, nangapital ka ng 50 mil. Tapos, may motor ka, kinabitan mo ng sidecar. Mas maganda kasi guys, ito ang Kasi ako, umaabot kasi ng 60 mahigit ang aking mga motor Mga tao ko, ang dami. Kasi ganun ako ka-strong. Ganun ako ka-strong sa negosyo. Mapusok. Active ako. Kahit ako ay walang grado. First year high school lang. Pero, ang namolde sa negosyo ang isip ko. Kaya, alam ko ang pagkamada ng pera. Alam ko ang pag-manage ng negosyo. Kasi ako, hands-on ako sa pagmamanage talaga. Hindi ko ipinagkatiwala sa tao. Kasi malingat ka lang. Pag ang tao, pinagkatiwalaan mo, malingat ka, nakukupitan ka, maaring possible, malulugi ka kaagad. Kaya mas maganda kayong mag-asawa, magtulungan. Ang asawa ko kasi, hindi na makakatulong sa akin. Bagaman, ang asawa ko kasi, professional. Manager siya sa bangko, Citibank. Kaya, pinaresign ko siya. Biro mo, ang nagpa-resign sa manager sa bangko, ang taong walang pinag-aralan, first year high school lang. No? First year high school lang, pinaresign ko. Ako lang ang nagtatrabaho kasi mas gusto ko siyang nagbantay sa bata. Nag-aalaga sa bata, nakikita siya sa mga bata, bagaman marami kaming katulong sa bahay. Pero gusto ko, ang asawa ko, nandoon lang sa bahay. Kaya, iyon, ang kagandahan guys sa pagninegosyo ng mantika. No? Halimbawa, mag-asawa kayo, magtulungan kayo, sweetheart, magnegosyo tayo. Mantika, ibenta natin tong kalabaw. Ibenta natin tong kalabaw. Ang binta nito 40 mil, inegosyo natin. 40 mil, inegosyo natin ang mantika, ibili natin lahat. Kasi may motor ako. Pwede nang May motor ako, kabitan ng sidecar. Gawin natin yung sinabi ni Jupiter Stevie na
bagsak-bagsak sa mga tindahan ng mantika. Wala kang lugi, guys. Wala kang talo. Kasi may record ka. Halimbawa, kung nakailang araw ka ngayon ano ka, ang area mo kasi, ang sistema sa pagtitinda, no? Ang sistema sa pagtitinda ng mantika, south, east, west, north. Halimbawa, papunta doon, dito ka, focus ka dito. No? Focus ka dito kung ilan ang municipality dyan. Diretso ka, suyurin mo yon mga tindahan. Kung hindi mo maubos, balikan mo kinabukasan. No? Tapos, huwag kang palundag-lundag. Diretso yan, suyod doon. O, ngayon, ang kagandahan kasi niyan, guys, no? Pag nasuyod mo lahat, makuha mo yung mga number dito. Pag naubos, tatawag lang sa'yo yan. Tatawag. Ang asawa mo, tagakuha ng number. Cellphone number ng tindahan. Ma'am, baka tapos paggabi pwedeng i-text ng asawa mo. Ma'am, baka palipad ka ng mensahe sa lahat. No? Group message. I-chat mo lahat. May mag-reply doon, ako wala na, ilan po sa'yo ma'am, ilan po. So pag ang direction mo doon, makikita mo na kaagad, pag magiging suki mo marami, makikita mo na kaagad kung ilan ang dadalhin mong mantika pag dito ang biyahe mo. Dahil nakita mo, ito naubos na, marami nang wala, ito ilang dosina. Hanggang sa, guys, palaki ng palaki ang negosyo ninyo. Tapos dito naman, papunta naman kayong north, papunta naman kayong east, papuntang east, north, south, west. Oh, ganun. Pag naubos dito naman, hindi yung patalon-talon kayo. Malakas sa gas yun. Matatalo kayo sa gas. Pag dito kayo, dire-diretso yan. Suyurin ninyo yan. Hanggang sa maubos ninyo yan. Kasi bawat kumukuhang tindahan, pwede nyo kukunin ang number para i-follow up mo. Kasi nga, sa'yo kukuha palagi yon dahil mas mababa ka ng 2 piso pag doon sila sa grocery, sa municipality area, market, bibili. Mas mababa ka. Kasi nga, ang municipality market ay galing din doon sa city. Tapos, dinala dyan. So, may nagbabagsak. Yung nagbabagsak doon sa grocery, may patong na yun. Ang grocery naman, ibigay naman sa tindahan. So, mahal na ang bigay sa tindahan dahil pangatlo na yung grocery pasa pang-apat na yung tindahan. Yung ikaw galing doon sa city market, ipinasa mo diretso sa tindahan, pwede ka maglaro-laro ng presyo. Dapat naintindihan ninyo ang aking pasensya na kayo kasi ang aking pagtuturo ay watsinanggo lang to. Kasi doon ako sa realidad, sa experience Minsan yung mga conventional bukis, yung mga tinatawag silang ganyan na conventional, yung mga daan, mga libro. Ako kasi guys, by experience, umaasinso kasi ako kaya gusto kong i-share sa inyo. Umaasinso kasi ako sa negosyo kaya gusto kong i-share din sa inyo guys ang negosyong ito, no? Kasi kung magnegosyo ka ay dapat ito bilin ko. Pag magnegosyo ka ng mantika, alisin mo talaga yung bisyo kasi halimbawa, bininta mo na yung kalabaw mo para magnegosyo ka ng mantika. Bininta mo na yung kalabaw mo para magnegosyo ka ng mantika. Tapos hinahaluan mo ng bisyo. Ikaw lalaki, ng babae ka, malas yun sa negosyo guys. Kaya hindi ko tinutolerate, hindi ko sinasang-ayunan yung babae lang naman, kaunti-kaunti lang ang gastos. Malas yun guys, malas sa negosyo yun. No? Di malas sa Bisaya. Kung ikaw nagsusugal, malas yun, nagda-drugs, mga magagastos yan at malas. Ang tandaan ninyo, ang negosyo, kung ikaw magnegosyo, blessing na yon. Pagkakataon mong magiging mayaman in the future. Kaya wag mong haluan ng malas. Yung panghadlang. Ano yung panghadlang? Sugal, sabong. Ang sabong, addiction yan May addiction din yan sa sabong na masarap magsugal. Napapansin mo na tangay na pala pati ang kapital mo. Kaya ang Jupiter's TV, ang advice, wag haluan ng bisyo guys. Ha?
Take note, tandaan ninyo. Sana wag kayong magdamdam. Kung gusto nyong makaahon sa kahirapan. Kasi guys, ako kasi, marami akong sasakyan eh. Santa Fe, alam nyo ba yung Santa Fe? Magkano yung sa Santa Fe? 2.4 million. Oh, meron akong Fortuner, magkano yung Fortuner? Top of the line din yun. Magkano? 2.2 million. No? Meron akong Everest. Everest, nakita ninyo, tingnan ninyo yung Everest. Maganda yan. Mga malalaking SUV yan eh. Meron akong Trailblazer, 4x4, top of the line din. No? Meron akong mga pick-up. Marami akong mga sasakyan, guys. Dahil sa pagninegosyo, nasa 11 yung 11 yung sasakyan ko eh. Sa pagninegosyo. Kaya, meron din akong bahay. Hindi ko nagyayabang ha. Hindi ako nagyayabang, kundi i-share ko lang sa inyo na ang isang first year high school nakabili ng mga ganyan na hindi. Ikaw pa kaya na third year high school ka? Ikaw pa kaya nakagraduate ka ng high school? Di mas mataas pinag-aralan mo kaysa akin. Di mas lalong aasinso ka, mas lalong educated yung isip mo. No? Kaya ako, meron akong bahay. Itong bahay kung saan ako ngayon, guys, halos 16 million ito. Bahay, 16 million ang nagastos ko dito. Kaya, napakagandang bahay nito. Siyam ang room. 6 yung CR. 4 yung terrace. Napakalaking bahay nito, guys. 16 million. Hindi kasama lupa ha, kasi yung lupa, binili ko ng bukod. Bahay lang yan, guys. Pero, pag sa probinsya kasi, pag ganyan kalaki ang 16M yung bahay mo, malaking-malaki na talaga yan. No? Pero hindi pa kasama yung mga gamit ha, bahay lang yun. Kaya ano ang ibig kong sabihin? Nagtuturo kasi ako hindi para mamotivate kayo na isang maliit na taong walang pinag-aralan, mamulakay lang og lubi o walang kain, walang pero nagsusumikap ito na ngayon, nagtuturo ng negosyo. So may karapatan akong magturo dahil may napatunayan eh. Kung wala, halimbawa, wala akong napatunayan, wala kayong makita sa akin, maniwala kayo magtuturo ng business? Siyempre, hindi kayo maniniwala. Pero ang isang walang pinag-aralan, nagtuturo sa inyo dahil successful, realidad. So, mas naniniwala, mamotivate kayo o ma-inspire kayo. Diba guys? Kaya ko binabanggit yung aking property, binabanggit ko dahil nagtuturo ako sa inyo, nagmo-motivate ako sa inyo guys. No? Kasi hindi lahat ng panahon, malakas tayo, mag-usap kayong mag-asawa, darling, tayo para mabigyan natin ng magandang kinabukasan. Kasi guys, masarap kasi yung may pera eh, mabibili mo ang gusto mo. No? Masarap ang may pera, mabibili mo yung gusto mong pagkain, masarap, gusto mong mag-vitamins, makakabili ka. Compare doon sa isang kahig, isang tuka. Hanggang tingin ka lang pag madaanan mo pinya, hindi ka makakabili, wala kang pera. Pambigas lang, pang-ulam, bigas lang. Di ba mas mahirap? Lulunok-lunok ka na lang sa laway. Pag dumaan ka may mangga, gusto mong mangga. Hindi ka makabili dahil walang pera. Pero binahagi, hindi naman lahat ay meron namang ibang mga tao kampante na sa pamamasukan. Pero ako ay nag-i-encourage doon sa may mga pangarap. Yung may mga pangarap, hindi ka kasi makaahon sa kahirapan kung ikaw ay namamasukan. Kasi kulang pa nga, makasangla pa itiin mo, kulang pa, masahe ka pa, tapos kaltasan ka pa sa agency, pagkain ng pamilya mo, kuryente, tubig, wala nang matira. Baon ng anak mo, wala na. So, life, ang habang buhay ka, ganun lang ang buhay mo. Pang-survive lang, araw-araw, puno ka ng utang. Hindi katulad sa negosyo na makaunat-unat ka. Kasi guys, ako ang tulog ko alas 3. Gising ko alas 3 ng madaling araw. Tapos ang tulog ko alas 12. Halos apat lang na oras ang tulog ko araw-araw. Maraming saksi dyan. Mga tao ko believe sa akin dahil sila. Ganun ako guys. Kasi gusto ko makaahon eh.
Kapag may pangarap ka kasi, pag gusto mong makaahon, magsisikap ka eh. Gagawa ka ng paraan eh. Kung ikaw gusto mong makaahon, gagawa ka ng paraan, mag-sacrifice ka. Kasi ang pangarap mo hindi biro. I-break niya yung kahirapan mo. Papalit ang pag-ahon. Kaya kailangan may sacrifice. Sacrifice ka ngayon. No? Isa pa guys, ang pagtitinda ng mantika, dapat araw-araw ka may earning ka. Kasi halimbawa, kung ang pamilya mo, ang expenses ay 500 pesos, ang expenses sa isang araw, hindi ka magtitinda, saan mo kukunin? Halimbawa, hindi ka magpunta sa palengke, saan mo kukunin yung 500 na expenses? Siyempre, kukuha ka doon sa di ba? Tapos, hindi ka uli, dahil tinatamad ka, hindi ka pa rin nagtitinda, di 1,000 na. Ang hirap na habulin nun. Umulan, umaraw guys, magtinda ka. Magkasama kayong mag-asawa, diretso. Focus kayo, huwag kayong yung pakinggan mga negatibong komento ng ibang tao. Huwag pakinggan, diretso kayo. Focus kayo, no? Para kayong kabayong may kalisa na kabayo na makita mo yung may tabing dito sa gilid. Ganun, para diretso, hindi makikita yung destructive na mga sa palibot. Nakatapao ang tawag nun. Nakaganon yun. Diretso yun. Nakaganon. Diretso lang. So, hindi ka ma-diskarel. Hindi ka diretso, nakapokus ka eh. May mga pang-diskarel dito. Mga negatibong tao. Huwag mong pansinin. Diretso kayo. Tapos tipid. Tapos lahat ang nagastos nyo, i-record. No? Maganda ang mantika kasi. Halimbawa, bote-bote, per bote. O per dosina. Pagbagsak mo, alam mo na kaagad ang tama mo. Halimbawa, isang tindahan, kumukuha 2 dosina, isang dosina, kumikita ka ng 8 sa isang bote. So, sa 10, 80, sa 2, 16, 96 ang isang dosina, 96. Kung kumuha ng 3, 300, halos ang tubo mo sa isang tindahan. Punta ka na naman doon sa isang tindahan, meron kang target market eh. Hindi ito parang networking na daldal ka ng daldal, pero yun palang kinausap mo, walang pambili. Maraming sayang. Ito kasi guys, ito kasi pagbabagsak-bagsak ng mga tindahan, meron kang, ang tawag dyan, captive market, target market, captive market, na yung mga tindahan, naka-alarm, yung red alert, naghihintay sa'yo. Kung yung tindahan, nakuha mo na, uulit-ulitin mo na yun, i-record na ng asawa mo, ito si Aling Nini, tindahan ni Aling Nini, 2 dosina. So, na-record niya lahat, yung papuntang east, mga tindahan. After mga 5 days, ma'am, magpalipad kayo ng message. Ma'am, baka wala na kayong mantika, mag-deliver kayo sa inyo. So, magre-replyan yan. So, ang gagawin mo, bagsak ka na lang ng bagsak. Alam mo na kaagad yung mga tindahan na magdala ka na lang ng spare. Magdala ka na lang ng spare ng mga bote ng mantika ng dosina-dosina para doon sa nadaanan na mayroon pang pundo nung nakaraan doon. Pero ang karamihan na dala mo ay may nagmamayari na bagsak-bagsak na lang. So napakaganda. Maintain na lang yun guys. Paldo-paldo kayo. Yun na yung start ng pag-ahon nyo sa kahirapan. No? Napakaganda na negosyo mantika. Hindi agad nasisira. Tapos magtulungan kayo misis mo, siya ang taga-record, mga anak mo kung binatilyo na o dalagita, pwede nang makatulong sa paglilinis ng mga buti na nabili nyo sa junk shop. Sila tagalinis, tulong-tulong para sa pag-ahon guys. Halimbawa, pag uwi ng anak mo, Linggo, Sabado, pwede mo silang bigyan ng assignment. Ito, linisin nyo itong 200 na buti o 500 na buti na binili ko sa junk shop. Mga anak mo, tagalinis, turuan mo, i-training. So, nagkaroon kayo ng, isang pamilya, nagkaroon kayo ng pag-asa sa buhay na lahat gumagawa para sa pag-ahon sa kahirapan. So, napakagandang negosyo guys, mantika. No? Mag-scout kayo sa palengke. Mayroong sa malaking palengke, may mga tindahan doon, puro mantika lang. Kumikita yan eh. May mga buhay pa nga, taga-salin. Ibig sabihin, mantika lang ang gusto niyang itinda para attract doon sa mga tindahan din na doon bumibili.
dire-diretso na din mga kumukuha ng mga grocery, mga kuan, doon lang kukuha kasi puro mahal na kasi pag may mga halo-halo na pakonti-konti. Ganun ako nung nagtinda ako ng tuyo, gusto ko attract. So napakagandang negosyo guys, no? Sana magustuhan ninyo ang ating topic. Hindi ko kasi hindi ako marunong pa mag-edit sa aking YouTube talaga original na video ang makikita nyo. Walang cut, walang talon-talon, dire-diretso tayo, no? Live boses ninyo akong marinig. So napakaganda guys. Subukan ninyo kung meron kayong pwedeng mabinta na pwedeng kapital o baka, magnegosyo. Makita mo, ang baka matagal palakihin, matagal mo mabinta, taon. Bago mo mabibinta, 2 taon. Bago mo mabinta ng 30 mil o 40 mil. Pero pag ibinta mo yung baka, 40 mil, as negosyo ng mantika, pwede kang bumili ng buwan-buwan ng baka na 40 mil. Imagine ninyo yan guys. Ganun kaganda sa negosyo. Hawak mo yung oras mo. Ma-inlove ka sa negosyo. Yun na yun. Dire-diretso na yun. Sign na yun ng success ninyo. At isa pa, wag haluan ng malas. Kasi pag hinaluan nyo ng malas, talagang magkandalit-silitsi ang inyong buhay. Magkandalit-silitsi, sugal, bisyo. Kahit sa gerilyo, wag haluan. Kasi sa gerilyo, magkano ang isang kaha? Kung nakadalawang kaha ka sa isang araw, 200 plus. Sa isang buwan, 200. Sa isang araw, 200 kung dalawang kaha. Sa isang buwan, 6,000. Sa 10 buwan, 60,000. Grabe, sobrang laki ng expenses. Dapat, kung kayo, matuto kayo rin mag-compute na sa mga bagay-bagay na pwedeng masayang. No? Pwedeng masayang, panghihinayangan nyo dahil nagko-compute kayo, alerto kayo Guys, salamat sa inyong pakikinig. Sana mag-subscribe kayo, pakinggan ninyo ang susunod kong topic, itlog. Nako, kayo guys, yan kasi mga nadaanan kong negosyo. Lagi nyo tandaan, successful ako ngayon sa buhay. Masarap ang tinutulugan ko lahat. Ang room namin siyam, ang 7 may aircon o maandar yan. No? Ang bill ko ng kuryente 28,000, ang katulong ko 3. Ang katulong ko 15,000 isang buwan. Bawat isa. Ang isa 12. No? So, malakas ako magpasahod. Wala akong inaagrabyadong mga tao pagdating sa mga pasahod. Malaki ako magpasahod. So, ganun guys. Salamat sa inyong panonood sa aking vlog, sa aking YouTube. Suportahan ninyo guys. Nilalambing ko na din na mga kaibigan nyo, mag-subscribe sa akin. Kasi namimigay din ako ng kapital. Pero limitado, 10,000 lang ang kaya natin. Mga maliliit na negosyo. Salamat guys. Ito ang Jupiter's TV na nagsasabi ng tili bye-bye.